Praise the Lord. Magandang buhay po at magandang gabi sa buhay ng bawat isa. At kagalakan ko po na mabigyan ng pagkakataon na makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Salamat din po, Bishop, at nabigyan ng pagkakataon na makapag-share ng salita ng Panginoon. Tayo po'y saglit na manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong napakasaganang pag-ibig, sa iyong napakasaganang biyaya na ipinagkaloob sa buhay ng bawat isa sa amin na patuloy naming nararanasan at nadarama dahil sa iyong kagandahang loob sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na amin pong pag-aaralan at amin pong maririnig ngayong gabi. Hayaan mong ito'y patuloy na magbigay ng kalakasan, magbigay ng katatagan, at mag-encourage sa amin, Panginoon, para kami po'y patuloy na makapamuhay ng naayon sa iyong kalooban. Hindi po sa aming sariling kalakasan o kagustuhan, kundi ayon sa iyong panuntunan, Panginoon. Salamat po ng maraming lahat ng ito, Panginoon, ay itinitiwala namin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Praise God. At ang aking pong isi-share po sa inyo ay hahanguin ko po sa aklat po ng unang Korinto, kabanatang 15, ang talata po ay 10. 1 Corinthians chapter 15 verse 10. At sa wikang Tagalog ko po, ako po ay medyo lagi pong sanay sa Tagalog magbahagi at magbasa, kaya dito po sa Tagalog. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya sa ako'y naging isang apostol at hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila. Subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Pagpalain po ang pagkabasa ng kanyang salita. Ang title po ng aking pong mensahe ngayong gabi ay pinamagatang pong ang bunga ng biyaya o kagandahang loob ng Diyos. Po. Ang bunga ng biyaya o kagandahang loob ng Diyos. Sabi po, ano ang mayroon sa biyaya o kagandahang loob ng Diyos? Yun po'y katanungan. Ano ang biyaya o ano ang bunga o ano ang mayroon sa kagandahang loob ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin? Sabi po, paano natin malalaman kung ang isang tao'y tumanggap nito? Paano daw po natin matatanggap na tayo tumanggap ng biyaya o ng kagandahang loob ng Diyos? Yun po yung pag-aaralan po natin ngayong gabi. Dahil Bible study naman po, ay sabi po, unang pong makikita po natin, ang biyaya ng Diyos, ito po ay mayroon pong bahagi sa buhay ng bawat isa. Kapag tinanggap natin si Kristo, tiyak mayroon pong makikita tayong bunga. Hindi po pwedeng wala. Amen? Totoo pong may makikita tayong bunga. At ang unang bunga na makikita po natin, nagkakaroon tayo ng kaligtasan. Amen? Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 2:8. Andyan ba? Okay. Dito na lang po sa aking Ayan. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at sa kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Kaya nga po, doon sa ating po binasa, sabi po, yung kaligtasan hindi po dahil sa ating ginagawa, kundi dahil sa ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya tayo po bilang mga nakatanggap sa Panginoon ng kagandahang loob, nagkaroon tayo ng kaligtasan. At yun po yung bunga ng kagandahang loob ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Nagkaroon tayo ng kaligtasan, hindi dahil gumawa tayo ng mabuti, kundi dahil ang Diyos ay mabuting gumagawa sa buhay natin. Nagpadama ng kanyang katapatan, nagpadama ng kanyang kagandahang loob sa iyo at sa akin. Kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan. Praise God. Kaya nga po, sabi po doon, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos. Ibig sabihin lang po, hindi ito atin. Ito'y bigay at regalo ng Diyos sa iyo at sa akin. Kaya kahit wala kailanman tayong pwedeng maipagmalaki sa Panginoon.
Ang pwede lang nating ipagmalaki, yung Diyos na sa buhay natin na marapat makita sa buhay ng bawat isa. Hindi yung ating magandang ginagawa, kundi yung magandang ginagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen? Praise the Lord. Pangalawa po, yun po yung una. Pangalawa, pagtalikod sa makamundong pamumuhay. Ito po yung makikita natin sa aklat po ng Titus chapter 2, verse 11 and 12. Sabi po, Tito o Titus, ayan. Sabi po, ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Kaya po, ang sabi po doon sa pangalawa, sabi po, pagtalikod sa makamundong pamumuhay. Sabi po dyan, ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya nga po, itinuturo ang salita ng Diyos, ang nagagawa po ng biyaya ng Diyos, binabago unti-unti ang ating pong pananaw, ang ating pong pamumuhay. Amen? Yung salita ng Diyos ang nagbabago sa atin, hindi tayo ang magbabago, kundi yung salita ng Diyos na ating napapakinggan, yun ang nagbibigay sa atin ng kakayahan at kalakasan para magawa natin yung sinasabi ng salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen? Kaya kapag tayo po'y nag-aaral, nakikinig ng salita ng Diyos, unti-unti nababago yung buhay natin. Sa pamamagitan ng mga salita, sabi nga po, ang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya kapag tayo nakakapakinig ng mga salita na nagbibigay ng kalakasan, katatagan, tayo, nababago yung buhay natin. Na umaayos yung buhay natin. Hindi na tayo, kung dati namumuhay tayo sa mga bagay na hindi maganda, ngayon, inaayos na ng Panginoon yung ating mga buhay. Lumalakad na tayo hindi doon sa dating nating buhay, kundi yung panibagong buhay na naaayon na sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Praise God. Nasusundan po ba natin? Sabi po, ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Ibig sabihin, nakakapagpigil na tayo. Kung dati, medyo nagsasalita pa tayo ng hindi maganda, napipigilan na. Amen? Dahil doon sa nabago na po yung ating pong buhay nung naranasan natin, natanggap natin yung biyaya, yung kagandahang loob ng ating Panginoon. Kasi yun naman ang nagbabago sa buhay natin eh. Yung salita ng Diyos, yung Panginoon na kumikilos sa buhay ng bawat isa. Praise God. Hallelujah. Pangatlo po, mabilis lang po akong magturo. Medyo okay lang po ba sa inyo? Nasusundan po? Yan. Pangatlo po, kasipagan sa paglilingkod. Praise God. Ang sabi po sa unang Korinto, doon sa ating pong unang binasa, 1 Corinthians 15:10, balik po, Kuya Noel. Ayan. Sabi po, ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, sabi po, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila. Subalit, hindi ito dahil sa aking, dahil sa sarili kong kakayanan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin. Sabi po, nagpagal daw po. Ibig sabihin, yung buhay natin ngayon nang natanggap natin ang Panginoon, nagkaroon tayo po ng, ang sabi po dyan, kasipagan sa paglilingkod. Kaya po, nang matanggap natin ang biyaya ng Diyos, dati medyo tinatamad-tamad pa tayo. Pero nang maranasan natin yung kagandahan ng Diyos, parang kulang ang isang linggo kapag hindi tayo nakakadalo sa gawain ng Panginoon. Amen? Kasi mayroon na pong nabago eh. Mayroon kang natanggap mula sa Kanya at yung pag-ibig na yon na nasa iyo, kapag hindi po natin na parang napipid yung ating pong mga kaluluwa, may kulang. At ang kulang ay yung pong pag-ibig ng Diyos na kailangan natin makapakinig
ng grasya ng Panginoon, ng salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng kakayanan, ng kalakasan para tayo po ay tumatag at tumibay. Amen? Kasi ang salita lang Diyos ang magbibigay sa atin ng kasipagan eh. Hindi po yung sinasabi po ng ating po mga pastor, kundi yung salita ng Diyos ang mag-uudyok sa atin para matuto tayo laging magbasa at manalangin, dumalo sa gawain, sabi nga po, magbahagi ng salita ng Diyos. Kung mayroong pagkakataon, ibahagi natin ang salita ng Diyos. Kaya nga po si Apostol Pablo, sabi nga po, sa lahat ng mga apostol, siya yung masigit na nagpagal, na sinasabi po, masigit siyang sabi nga po, ginawa niya yung lahat. Pero hindi dahil sa kanyang kasipagan, kundi dahil sa Panginoong sumasa kanya. Amen? Yung Panginoon na kumikilos sa buhay niya. Kasi kung sa kanya lang, sigurado ko, mapapagod siya. Pero dahil yung pag-ibig ng Diyos na nasa kanya, kaya niya nagagawa ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya siya masipag na humahayo, nagbabahagi, naghahayag ng pag-ibig at grasya ng Diyos. Amen? Dahil yun naman ang naranasan niya sa Panginoon. Kaya nga sabi nga po, wala tayong ipapahayag na mabuti kung wala tayong natanggap. Kung ano yung natanggap natin sa Panginoon, yun lang yung pwede nating maibahagi. Amen? Kaya kung ang natanggap mo sa Panginoon ay kabutihan, pawang kabutihan din ang pwede mong maibahagi. Kung ang natanggap mo pag-ibig ng Diyos, pag-ibig din ng Diyos ang iyong maibabahagi. Amen? Praise God. Kaya nga po, kung ano yung tinanggap natin sa Kanya, sa ating Panginoon, yun din yung ating pwedeng maibahagi sa ating pong mga kapatid sa pananampalataya. Pang-apat po, sabi po, nawawala ang takot. Kapag tayo po pagka nakaranas ng biyaya ng Diyos, nawawala na yung pagkatakot. Hindi yung sa takot na tuwing katapusan ng buwan. Kundi yung takot na ano kaya yung mangyayari. Sabi po sa aklat ng Gawa, kabanatang 20, talatang 24, Acts chapter 20, verse 24. Ayan. Sabi po, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoon. Sabi po dyan, na Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Kaya ibig lang sabihin, nawala na yung pangangamba niya, kundi ang napalitan, yung takot niya, napalitan ng kasipagan at pag-ibig na nagbumula sa Diyos upang ibahagi ang salita, ang kagandahang loob ng Panginoon. Praise God. Kaya po, yung dating tayo po na nahihiya, hindi na tayo ngayon nahihiya, kundi nandun yung kasabi ka nating ibahagi yung pagmamahal ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos, yung salita ng Diyos na ating naranasan. Kung tayo po nakaranas ng kaligtasan, hindi pwedeng sarili natin yung kaligtasan. Gusto din natin maibahagi din sa ating po mga mahal sa buhay. Amen? Amen po ba? Praise God. Kasi alam ko po na kapag natanggap mo yung biyaya ng Diyos, hindi pwedeng manatili lang sa iyo yun eh. Gusto mo rin ibahagi rin sa iyong mga mahal sa buhay. Ayaw mo rin na ikaw lang ang nakatanggap ng biyaya ng Panginoon. Gusto mo lahat ng iyong pamilya maakay at madala din sa paanan ng Panginoon. Kaya po, nawawala yung pagkatakot. Hindi na tayo nahihiya na ibahagi si Jesus sa ating pong mga mahal sa buhay. Amen? Ang ibabahagi natin yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, kung paano niya inalay yung buhay niya para sa iyo at sa akin, para patunayan tayo'y mahal na mahal ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Ganon tayo pinahalagahan ng Panginoon. Kaya kung tayo pinahalagahan ng Diyos, pahalagahan din natin yung ating mga kapatid na hindi pa nakakakilala. Huwag tayong mahiya o huwag tayong matakot, ibahagi ang salita ng Diyos. Napapanahon man o hindi, ibahagi natin. Ang Diyos na ang bahala na bago sa kanila pong mga buhay. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Parang napapabilis ako. Pero okay lang naman po sa inyo, no? Nasusundan po ba natin? Praise God. Pang-ilan na po ako? Pang-4. Pang-5. Ang bilis lang, ano? Parang karera. Malaya hindi sa paggawa ng kasalanan, kundi
sa kabutihan. Kapag daw po natanggap natin ang biyaya ng Diyos, nagiging malaya tayo sa paggawa ng mabuti. Hindi po sa paggawa ng mali. Ang sabi po sa aklat ng Roma, Kabanatang 6, talatang 14 at 15. Romans chapter 6, verse 14 and 15. Yan. Romans 6, 14, 15 po. Yan. Sabi po, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Verse 15. Ngayon, malaya na ba tayong magkasala dahil hindi na tayo saklaw ng kautusan, kundi ng kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Yan po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga po, sabi po, hindi tayo tumanggap ng grasya ng Diyos para salaulain ang biyaya ng Panginoon, kundi para ikapamuhay, para gawin yung lahat ng mabuting bagay na natanggap natin sa Panginoon. Amen? Kasi minsan mali ang pagkaka-interpret ng iba dahil nasa grasya, malaya nang gawin daw ang lahat. Hindi po lahat ay pwedeng gawin. Kundi kung ano lang yung mga mabubuting bagay na natanggap natin sa Panginoon, yun yung pwede nating gawin. Pagka alam nating mali, huwag yun nating gagawin yun sapagkat hindi yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Praise God. Kaya nga po, sabi po dyan, ngayon malaya na ba tayong magkasala dahil na saklaw na tayo ng kautos, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos? Sabi po, hindi. Ibig lang sabihin, talagang hindi pinapahintulutan na tayo po'y gumawa ng mga mali. Kundi, ang pinapahintulot lang po ay gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa-tao. Sabi nga po, kung ano yung gusto natin gawin sa Diyos, gawin natin sa ating kapwa. Amen? Kasi yung Diyos, hindi man natin nakikita. Sabi nga po, kung ano yung ginawa natin para sa Panginoon, para na rin natin ginawa. Yung lahat na gagawin natin sa Diyos sa ating kapwa, ay parang ginawa na rin natin sa ating pong Panginoon. Kaya po, ang ating kapwa, yun ang padamahan natin ng lahat ng mabuting bagay. Ipakita natin yung totoo sa kanila. Hindi yung, sabi nga po, yung kaplastikan. Kundi kung ano tayo, dapat ganun tayo sa harap, ganun din tayo kung nakatalikod. Amen? Praise God. Praise God. Kaya totoo lang po na ang salita, ang biyaya ng Diyos, talagang itinuturuan po tayo. Itinutuwid tayo. Minsan, masakit po yung salita ng Diyos na hinuhubog tayo, pero ito naman po yung magdadala sa atin para sa maayos na pamumuhay. Para tayo po ay maging kapakipakinabang at maging pagpapala sa mga tao nakapaligid sa atin. Amen? Kasi maraming mga tao ang gagaling magsalita, pero pagtalikod naman, kinakagat yung likod mo kasi sasabihin na ang galing-galing niyang magsalita pero wala namang nakikitang pagbabago. Ang maganda po kung nagsasalita tayo, nakikita sa buhay natin yung sinasabi po natin. Praise God, amen? Kung alam natin medyo may pagkukulang at pagkakamali, kausapin natin ng may pagmamahal at pag-ibig. Amen? Minsan kasi, yung way ng ating minsan pamamaraan, mali. Kaya minsan yung iba, ano sabi nga po, nang hihina, nalulupaypay, minsan di mo na makita. Kasi nga, mali yung way ng pamamaraan. Pero sabi nga po, kapag natanggap natin ang biyaya ng Diyos, amen, tuturuan niya tayo na mamuhay ng tama. Amen? Sabi nga, aakayin niya tayo sa tamang pamumuhay. Hindi niya tayo dadalhin sa maling pamamaraan, kundi sa maayos na pamumuhay. Amen? Praise God. Hallelujah. Parang ako magbe-break sa lahat ng kanilang pagtuturo. Hallelujah. At sabi nga po, ang bunga ng biyaya o kagandahang loob ng Diyos, ang sabi po, ang una ay kaligtasan. Ang pangalawa, ang bunga ng biyaya o kagandahang loob ng Diyos ay pagtalikod sa makamundong pamumuhay. Yun yung po pangalawa. Pangatlo po, ang bunga ng biyaya o kagandahang loob ng Diyos ay sabi nga po, pagtalikod sa masamang
mga kamundong pamumuhay. Pang-apat, kasipagan sa paglilingkod. Ang bunga daw po ng biyaya ng Diyos, nagiging masipag ka sa paglilingkod. Tapos pang-apat po, nawawala yung takot. Hindi na tayo natatakot na ibahagi ang salita ng Diyos. At panlima, malaya tayo sa paggawa ng mabuti para sa ating pong kapwa. At ang last po, last na. Ang bilis lang At ang panghuli po, ang bunga ng biyaya o kagandahang loob ng Diyos ay sabi po, ang mga kaloob at talento ay ginagamit para sa Diyos. Sabi nga po sa Romans 12:6. Romans 12:6. Tumanggap kayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan kung ang ating kaloob ay pagsasalita, pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Next po, verse 7. Kung paglilingkod naman, o paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. Susunod po. Magpalakas ng loob ang may kaloob ng pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang iyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang iyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Praise God. Sabi po doon, yung mga talentong meron tayo, sapagkat tayong lahat naman ay tumanggap ng biyaya ng Diyos, nang tanggapin natin si Kristo as Lord and Savior, meron kang tinanggap mula sa Panginoon. Sabi nga po, lahat ng pagpapalang biyaya mula sa Kanya, na lahat ng mabuti, nasa iyo na. Kaya lang sabi po, gamitin natin para sa Kanya. Para ibahagi at ipahayag ang mabuting bagay mula sa Panginoon. Kaya sabi nga po dyan, kung anong kaloob na meron kang inilagay at ideposito ang Diyos sa iyo, gamitin natin ng tama. Amen? Sabi nga po, ano ibang kaloob na meron ka? Kung katulad na umawit, gamitin natin sa pag-awit. Kung meron tayong kaloob na pagtuturo, magturo tayo ng salita ng Panginoon. Kung sa pagbibigay, magbigay tayo ng may kagalakan. Lahat po yan, sabi nga po, gamitin natin para sa Diyos. Amen? Hindi po natin gagamitin yan para kung kanino, kundi para sa ating pong Panginoon, para mapagpala ang bawat isa sa atin. Amen? Kaya nga po, ang salita ng Diyos, sabi nga po, ang biyaya o ang bunga ng salita ng biyaya ng Diyos, nagtuturo sa atin para tayo po gamitin natin yung talento na meron tayo. At lahat tayong na tumanggap sa Kanya, may kanya-kanyang talento. Hindi po magkakaiba yung talento natin. At sabi nga po, kung anong talento ka na meron ka, yun yung gamitin mo para mapapurihan at maparangalan, maitaas ang pangalan ng ating Panginoon. Hindi para yung ating sarili ang maparangalan, kundi ang Diyos pa rin ang patuloy nating maparangalan. Kaya nga po, sabi po doon sa ating pong pinag-aralan, ang bunga ng biyaya o kagandahang loob ng Diyos, una, ano po uli yung una? Kaligtasan. Pangalawa, pagtalikod sa makamundong pamumuhay. Pangatlo, kasipagan sa paglilingkod. Pang-apat, nawawala ang takot. Panglima, malaya hindi sa paggawa ng kasalanan, kundi sa kabutihan. Pang-anim, yung mga kaloob na talento, gamitin natin para sa ating pong Panginoong Hesukristo. At kapag ito ginawa ho natin, alam po natin, ang Diyos ang napaparangalan. Ang Diyos ang nabibigyan ng kaluwalhatian. Hindi po ang buhay ng bawat isa, kundi ang ating Panginoon. Amen? Praise God. Magandang gabi po at salamat sa salita ng Diyos. Nalang ko pong nagtuturo sa atin, bagamat maiksi lang yung aking pong ibinahagi sa inyo, alam ko po hindi naman kailangang mahaba. Ang mahalaga, dumating at napakinggan ninyo ang mensahe at salita ng Diyos na nagbibigay ng kalakasan, katatagan sa iyo at sa akin, tayong lahat na pasisiglat at patatatag ng salita ng ating pong Panginoon. Tayo po'y manalangin sa Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo, sa bunga, sa biyaya ng kagandahang loob mo sa amin. Tinuturuan mo kami at hinahayaan niyo po kami, Panginoon, na matuto, Panginoon,
na magpaubaya at patuloy na sumunod sa nais mo sa buhay ng bawat isa. Panginoon, nagpapasalamat kami dahil alam po namin, Panginoon, patuloy niyo po kaming ginagabayan at tinuturuan. Patuloy niyo po kami, Panginoon, inaakay, Panginoon, ayon sa iyong panuntunan, ayon sa iyong plano sa buhay ng bawat isa. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mga paalala mo, sa mga salita mo, Panginoon, ng biyaya, Panginoon, na walang iba kundi ikaw, Panginoon, ay mag-aakay sa amin sa maayos at magandang pamumuhay. Upang kami, Panginoon, ay lumakad, Panginoon, sa mga pangako mo, sa mga salita mo, Panginoon, ibahagi, ipahayag ang nais mo, Panginoon. Ang biyaya mo, ang grasya mo, Panginoon. Salamat po ng maraming. Hayaan niyo po, Panginoon, yung aking mga kapatid, Panginoon, na nakikinig. Sumusubaybay, Panginoon, anuman ang kanilang pinagdadaanan, O Diyos. At naniniwala ako, Panginoon, ang bunga ng biyaya, Panginoon, na kanilang narinig, Panginoon, ay magbigay ng katatagan, kalakasan sa buhay ng bawat isa sa kanila. Hayaan niyo po, Panginoon, na sa gabing ito, Panginoon, ikaw ang siyang patuloy na maitaas. Ikaw ang siyang patuloy na maparangalan, Panginoon. Salamat sa mga paalala mo, sa mga salita mo, na alam po namin, Panginoon, nagbibigay ng katatagan sa amin, nagbibigay ng kasiglahan sa amin, at nagpapaunawa sa amin, Panginoon, na nais mong lakaran ng bawat isa. Salamat po ng maraming. Tunay nga po, Panginoon, alam ko po, O Diyos, hallelujah, ikaw lamang ang patuloy na maitaas sa buhay ng bawat isa. Salamat po. Ang lahat ng ito po, Panginoon, ay aming pong idinadalangin at itinataas sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen.